Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Racel, ang inyong makakasama sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa agham ng ikatlong baitang. Halina at matuto! Ating alamin ang mga bahagi ng ating mata at ang mga tungkulin nito. Gayon din ang mga wastong paraan ng pangangalaga sa ating mga mata. Ikalawang markahan, Module 1, Aralin 1. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na ilalarawan ang iba't ibang bahagi ng mata at mga gamit nito. Natutukoy ang mga wastong pamamaraan sa pangangalaga ng ating mata. Tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang sagot mula sa mga larawan sa ibaba. Number 1. Lumalabas sa ating mga mata kapag tayo ay malungkot habang nililinis nito ang ating paningin. Number 2. Halos 20 beses kada minuto itong ginagawa ng ating mata. Number 3. Pahinga sa ating mata. Number 4. Maaaring mangyari kapag hindi iningatan ng mata. Number 5. Mainam na pampalinaw ng ating paningin. Mahusay! Mahalaga ang ating mga mata sapagkat ito ang tumutulong sa atin upang tayo ay makakita. Suriin ang larawan ng ating mga mata at ang tungkulin ng mga bahagi nito. Ito ang harapang bahagi ng ating mata. Nariyan ang kilay, talukap ng mata, pilik mata, sklera, iris, at pupil. Ang kilay ang humaharang sa pawis upang hindi ito dumiretso sa ating mata. Ang talukap ng mata ay isang manipis na balat na tumatakip sa ating mata. Ang pilik mata ay ang mga buhok na nakakabit sa dulo ng talukap ng ating mata. Ang kilay, talukap ng mata, at pilik mata ang nagsisilbing proteksyon ng ating mata upang hindi pasukan ng mga alikabok, pawis, at iba pang maaaring magdulot ng iritasyon sa ating mata. Narito naman ang iba pang bahagi ng ating mga mata. Ang mga ito ay sklera, iris, pupil, cornea, lens, retina, at optic nerve. Ito ang ating cornea. Ito ay bahagi ng mata kung saan ito'y parang isang malinaw na bagay na nagsisilbing takip ng ating mata. Ito naman ang ating iris. Ito ang bahaging nakikita nating may kulay. Ito ay gumagalaw upang kontrolin ang dami ng liwanag na pumapasok sa mata. Ang nasa gitnang bahagi ng ating mata na kulay itim ay ang ating pupil. Ang ating pupil na isang maitim at bilugang butas na nagsisilbing daanan ng liwanag na pumapasok sa ating mata. Ang paggalaw ng iris ang nagpapalaki o nagpapaliit ng butas nito. Ito naman ang lens. Ito ay ang bahagi ng mata na nakapokus sa imahe na nakikita ng ating mata. Ito naman ang retina. Ito ay ang nagsisilbing screen
kung saan matatagpuan ang imahe na nakikita. Ito naman ang ating optic nerve. Ito ang nagdadala ng mensahe o imahe sa utak natin upang malaman kung ano ang bagay na nakita ng ating mata. Kapag ang liwanag ay tumama sa isang bagay, ito ay makikita ng ating mata. Ang imahe na ating nakita ay papasok sa ating mata. Unang papasukan ng imahe ay ang ating cornea na labas na bahagi ng ating mata. Susunod na tatama ang liwanag sa ating iris. Ito ang kumukontrol sa dami ng liwanag na maaaring pumasok sa ating mata. Pagkakontrol ng liwanag, diretso pumapasok ito sa ating pupil. Ito ay maliit na butas na bahagi ng ating mata. Sa likuran ng pupil makikita ang lens kung saan nagpo-focus ng imahe na pupunta sa ating retina. Sa retina, nagiging baligtad ang imaheng ating nakikita. At ang imahe na nabuo sa ating retina ay dadaloy naman sa ating optic nerve. Ang optic nerve ang nagdadala ng mensahe papunta sa ating utak. Ano nga uli ang pagkakasunod-sunod ng pagdaloy ng imahe ng ating mata? Mula sa liwanag, tatama ang liwanag papunta sa ating cornea. Pagkatapos sa cornea, dadaan naman ang liwanag sa iris. Pagdaan sa iris, ito naman ay tutungo sa ating pupil. Pagkatapos sa pupil, dadaan naman ito sa ating lens. Pagkatapos sa lens, dadaan naman ang imahe sa ating retina. Pagdating sa retina, dadaan naman ito sa ating optic nerve. At ang optic nerve naman ang magdadala ng mensahe papunta sa ating utak. Ipinapakita ng flowchart ang wastong pagkakasunod-sunod ng bahagi ng mata mula sa pagpasok ng liwanag hanggang sa kung paano tayo nakakakita. Ngayong alam na ninyo ang bahagi at gamit ng mata, paano mo naman ito mapapangalagaan? Narito ang mga wastong pamamaraan ng pangangalaga ng ating mga mata. Una, iwasan ang mga matatalas na bagay na maaaring tumama sa mata. Ikalawa, magbasa sa lugar na may sapat na liwanag. Ikatlo, kumain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina A. Ikaapat, iwasan ang pagbabasa kapag ikaw ay nasa umaandar na sasakyan. Ikalima, ipahinga ang mata pagkatapos ng mahabang pagbabasa. Ikaanim, huwag kusutin ang mata. Itapat ito sa umaagos na malinis na tubig upang matanggal ang duming pumasok dito. Ikapito, iwasang manood sa telebisyon ng masyadong malapit. Ikawalo, limitahan ang paggamit ng cellphone at iba pang mga gadgets upang maiwasan ang radiation. Ikasyam, huwag direktang titingin sa liwanag ng araw. At ikasampu, gumamit ng malinis na panyo sa pagpunas ng luha sa ating mata. Gawain 1. Gamit ang flowchart, isulat ang mga bahagi ng mata ayon sa wastong pagkakasunod-sunod mula sa pagpasok ng liwanag hanggang sa tayo ay makakita ng isang imahe. Handa na ba kayo? Tara, simulan na! Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Magaling! Ang galing-galing! Gawain 2.
Tukuyin ang mga bahagi ng mata. Piliin ang sagot sa loob ng kahon sa ibaba. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang husay nyo! Gawain 3. Lagyan ng masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong pangangalaga sa ating mata. Malungkot na mukha naman kung hindi. Tingnan nga natin kung tama nga ang inyong mga sagot. Ang galing! Magagaling talaga kayo! Tandaan natin na mahalaga ang ating mga mata dahil ito ay tumutulong sa atin upang tayo ay makakita. Nakikita natin ang kagandahan ng paligid dahil sa ating mga mata. Ang kilay, talukap ng mata, at pilik mata ang pumuprotekta sa ating mata upang hindi pasukan ng mga alikabok, pawis at iba pang maaaring magdulot ng iritasyon sa ating mata. Ang iba't ibang bahagi ng ating mata ay cornea, iris, pupil, lens, retina, at optic nerve. Mahalagang malaman ang mga wastong pamamaraan sa pangangalaga sa ating mga mata. Nalaman na ninyo ang bahagi, gamit, at pangangalaga sa ating mga mata. Maaari na ninyong masagutan ang pagtataya. Gawin ito sa inyong kwaderno. Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Mahusay! Para sa karagdagang gawain, iguhit sa short bond paper ang mga bahagi ng ating mata. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa susunod na aralin!